Tulungan mo kami ng iyong kalwalhati
tayo pong lahat ay makakaupo na. At sa umagang ito muli ay nais ko lamang na dalhin ang mensahe ng Diyos patungkol po sa ating mga buhay, patungkol po sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano, sapagkat ang sabi nga po ng Ephesians, pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Buksan po natin ang mga banal na kasulatan sa aklat ng Efeso chapter 4 from verse 1 to 6. Ang sabi po rito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng pagbuklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat, siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Sapagkat ang ating tatalakayin po ngayon ay pagkakaisa sa katawan ni Kristo. First Sunday of November, meron po tayong communion, kaya medyo iiklian lang po natin ito. Ang aklat po ng Episo ay sinulat ni Pablo noong AD 62. Pag sinabi pong AD, after death, pagkatapos na kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay saka po ito isinulat ni Apostol Pablo. At ang tinitima po nito ay ang practical na tagubilin. Ang buhay ng mananampalataya sa chapter 4 hanggang chapter 4 verse 1. Chapter 5 verse 21, ang tumutukoy po doon ay ang buhay ng mananampalataya. Practical na tagubilin, it means kagaya po sa atin, naghahabilin, di ba? Sa ating mga anak, pag tayo ay aalis. Gawin mo ito, gawin mo yan, di ba? Hugasan mo yung pinggan, maglinis ka ng bahay, practical po yun. Ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Pablo ay practical na tagubilin na makikita sa ating mga buhay. Sapagkat ang pinakadiin po natin dito, ang sabi nga, ang bagong mananampalataya sa chapter 4 verse 1. At yun yung ating pagdidiinan po ngayon. Ang bagong mananampalataya, pagkakaisa sa katawan ni Kristo. At mayroong mga bagay na dapat po natin makita bilang mga mananampalataya kay Kristo. Tandaan po natin na sabi nga po kanina ay malapit na po talaga ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Malapit na ang huling panahon. At muli na po siyang babalik upang kunin ang bawat isang mananampalataya. Subalit, tayo ay inihahanda ng Diyos. Inihahanda yung ating karakter, yung ating pag-uugali, inihahanda yung ating puso, anong pamumuhay meron tayo sa sanlibutan ito para makasigurado po tayo na talagang tayo nga ay kasama ng Diyos, kasama ni Kristo sa muli niyang pagparinto. At meron pong 5 karakter o sabi ganon 5 characteristic God desire in the life of every believers. 5 katangian ang ninanais ng Diyos sa bawat mananampalataya. At ano po yung katangian ito na ninanais ng Diyos na matagpuan, makita sa puso ng bawat isang mananampalataya? Una, ang unang katangian na ninanais
ng Diyos sa puso at buhay ng bawat mananampalataya ay yung tinatawag na all humility o yung lahat ng kababaang loob. Wala pong kayabangan, kundi kababaang loob ang dapat na makita. Pag sinabing kababaan o yung tinatawag na humbleness o pagpapakumbaba, wala kang makikita na kahit na meron kang kakayanan sa buhay, kahit na meron kang galing na tinataglay, kahit marunong ka sa lahat, subalit pananatilihin sa puso ang kababaan. Na tila bagay nasa isang tabi ka lang na wala kang alam. Subalit kapag dumating ang time na ang Diyos ang kumilos, ay medyo magugulat ang lahat. Yung mga tipo pong gano'n. Ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya sabi gano'n, magpakababa. Kung sino man yung mababa ang kalooban, hindi yung mababa na sa height, kundi yung mababa po na yung puso mo ay punong-puno ng pagpapakumbaba, wala kang makikitang kayabangan. Ayun po ay itinataas ng Diyos. Yun po sa tamang panahon ay binibigyan ng Diyos ng karangalan. Ano po? So pangalawa, yung tinatawag na gentleness. Ito po ay ninanais ng Diyos na makita sa pag-uugali o sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Yun yung sinasabi sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, kayo ay maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Gentleness, kahinahunan. Ang sabi po gano'n, ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 16, ngunit, maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umualipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Ang sabi ko gano'n, maging mahinahon, mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Nanuhaan natin. Kasi, alam nyo, kahit yung time na magulo na yung paligid mo, pero ando na yung nag-uusukan na, ando na yung medyo umuusok na yung mga kaharap mo, medyo may mga apoy na talaga na nasa paligid mo, dahil sa ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos, hindi makita sa iyo yung init, di ba? Kundi makita sa iyo yung kahinahunan. Hindi makikita sa iyo yung galit, kundi makikita sa iyo yung pag-ibig at malawak na pangunawa. Kahit sinisindihan ka na at tinatakunan ka na ng apoy, pero simple ka lang. Diba? Yun yung nais ng Diyos yung simple ka lang. Pero, pag lumabas sa bibig mo yung salita, medyo masahol pa sa dragon. Dahil ano to magkabilay talim na tumutusok sa kanilang mga puso. Naranasan nyo na pa ba yung mga ganun? Yung mga time na parang nag-iinit na lahat, yung mga nasa paligid mo, nagkakagulo na sila. Pero ikaw simple lang. Yung tipong nagpapaganda ka lang. Yung tipong, naranasan ko po yun. Talagang medyo mainit na. Sabay sinabihan ko, hindi nyo ba alam na nasa facial care ako? Nakababad yung aking mukha sa gold wash. Pero kainit na po yung mga ulo nila, tagagano na. Diba? Simple. Kasi yun yung ugali na nais ng Diyos na makita sa puso at buhay ng bawat isa. Upang mapatunayan. At ang sabi ganun, mahinahon na pagpapaliwanag. Hindi yung nagsisigawan ang kaharap mo,
sumigaw ka rin. Diba? Kasi iba-iba yung estilo ng ating kinakaharap na mga tao. Kaya tayong lahat bilang mga Kristiyano, dapat na pag-aaralan natin yung sarili natin kung paano natin madadala sa isang mahinahong pananalita ang mga salita na nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Kaya kahinahunan, bibihira po yan sa isang Kristiyano. Minsan nakakahiya mo Kristiyano ka na, minsan pastor pa di ba? Kung uminit ang ulo, gano'n na lang. Dati naman ako, nabaguhan lang din ako. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Kasi yung mga taong kasumpa-sumpa, sa halip na maramdaman ko yung galit, nararamdaman ko yung pagmamahal. Yun na po talaga siguro pagka ang Espiritu ng Diyos na talaga ang kumikilos sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. So, kaya nga ang sabi, ang tumutuya sa iyo, mapapahiya yan balang araw. Inaalupusta ka ng mga yan, mapapahiya yan sa tamang panahon. Diba? Kasi yung tipong daldal sila ng daldal, tapos ikaw naman nagpapaganda ka lang. Diba? Yung gano'n. Tapos dumating yung time na sila mismo ang mapapahiya sa sarili nila. Kasi hindi ka gumagante. Hindi mo ginagantihan yung salita. Yung init na kanilang ulo, hindi mo sila ginagantihan. Kaya ang sabi gano'n, ang nais ng Diyos na makita sa puso at buhay ng bawat isang tunay na mananampalataya ay ang tinatawag na all humility at saka yung gentleness, kahinahunan. Pagpapakumbaba at kahinahunan. At ang pangatlo, patience, pagpapasensya o pasensya. So, meron po tayong mga bagay na kailangan makita sa ating buhay ito. Colossians chapter 3 verse 13, mapagpaumanin kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, magpatawad din kayo. Ang sabi kong gano'n. Magpaumanin at magpatawaran. Kung may hinanakit sa isa't isa, ay magpatawad. Kaya kung meron po tayong nararamdaman na hinanakit natin sa ating kapatiran, medyo pag-isipan natin mabuti. Kasi yung hinanakit na yan, bagaman yan ay hinanakit lang yan, pag yan ay pinabayaan mo sa puso mo, magiging sama ng loob yan. At pag naging sama ng loob yan, magiging galit na yan. At pag naging galit na yan, kakainin ka na yan. At ang mga panalangin mo ay hindi na yan makakarating sa Diyos. Kasi may hadlang. Kaya ang sabi ng Biblia, magpaumanhinan kayo sa isa't isa. Kaya kung hinanakit pa lang yan, puntahan mo yung iyong dahilan ng may hinanakit ka. Halimbawa, may hinanakit ka sa akin. O sabihin mo, sikretohin mo ako, Pastora, sumama ang loob ko sa iyo kasi ganito. Diba? Mas masarap po yung gano'n. Na at least nagkakaintindihan tayo. Mas masarap na wala ho tayong dinaramdam sa ating puso. At kapag kayong galit po kasi, nagsimula yun sa hinanakit, pagkatapos ng hinanakit at hindi yan nawala, ulitin ko po, sa sama ng loob, ang pangalawa at ang pangatlo, galit. At kapag kami galit ka na, medyo ilalayo ka na ng Diyos. Diba? Napapalayo ka na sa Diyos. Kaya hindi ka na nakakapag-pray. Kaya habang hinanakit pa lang yan, bitawan mo na. Kung nais mo na maging tapat ang Diyos sa'yo, nais mo na maging tapat ka sa Diyos, mas tapat ang Diyos sa atin. Bitawan na natin yun. Kasi baka yun pa yung mag-cause ng sakit mo sa puso. Naunawaan natin. Yung galit, yung hinanakit, simula ka sa tampo, naging sama ng loob, naging hinanakit, naging galit, o diba? Yun yung bunga nun. Kaya kailangan, bago pa lang, pasimula pa lang, sabihin mo na. Ilabas mo na kung sino man yung tao. Kung hindi mo man kaya,
andito naman ako para sabihan ninyo. I-open ninyo, ilabas ninyo kung ano yung laman ng puso ninyo. At para matapos, maalis sa ating mga damdamin nang maging malaya ang Espiritu ng Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa magpapaumanhinan, alam niyo po ba na ang pagpapasensya napakahirap po nito? Pero dahil sa tayo ay Kristyano na, tayo ay anak na ng Diyos, tayo ay tunay na mananampalataya, nagiging malawak na ito. Nagkakaroon po kasi ito ng bunga at nagiging malawak na ang iyong pangunawa. Alam niyo po ba na ang pagpapasensya, ang bunga nito ay karunungan? Dahil nagiging malawak na ang pangunawa mo, hanggang sa nagagalit sa iyo si Satanas dahil hindi ka na niya makuhang magalit. Unawaan po natin. Kaya kahit anong gawin ng dyablo, nagalitin ka. Dahil sa nagkaroon na ng karunungan ito sa puso mo, dahil meron ka ng pagpapasensya, meron kang pagpapakumbaba, meron kang pagpapatawad, meron kang pangunawa, lalawa kaya nagiging marunong ang isang Kristyano. Alam na niya yan kung papaano dalhin ang isang mabibigat na pagsubok sa kanyang buhay. Pang-apat, showing tolerance, pagpapakita ng pagpaparaya. Yan, yung pagpaparaya. Pag sinabi ng pagpaparaya, medyo, diba? Medyo mabigat. Pero ito sinasabi ng Biblia sa Luke chapter 6 verse 29. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Parang ang hirap gawin, ano? Iisipin ko lang, sinampal ka na, ibibigay mo pa yung kabila. Ang sakit kaya, ano? Pero may paliwanag po yan, nasa Mateo po ang paliwanag. Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 39, ngunit ito po ang paliwanag yan. Kasi iniisip natin, parang ang sakit-sakit na nga, sinampal na nga ako pinagbuhatan na nga ako ng kamay, pagkatapos ihaharap ko pa yung kabila, kasi masyado tayong nagiging literal. Yes. Nanawaan natin, pero ang Biblia din naman ay nagpapaliwanag kung ang talinghagang pananalita ng ating Panginoong Jesus ay hindi natin mauunawaan, pinapaliwanag rin yan ang banal na kasulatan. So ito yung pinakakabuuan. Ano sabi sa Mateo chapter 5 verse 39? Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Yun lang, simple. Diba? Huwag ninyong labanan. Kaya yung sinasabi na kapag sinampal ka sa kabila, iharap mo pa. O sinampal ka sa kanan, iharap mo yung kaliwa. Akala natin literal lang noon. Ang pinakapunto nito, kung gumawa ng masama sa iyo ang iyong kapwa, huwag mong gantihan ng masama din. Diba? Pagkas magpakita ka pa rin sa kanila ng kabutihan. Kasi sa totoo lang, itong mga katagang to, nagulat na lang ako, nagpe-pray ako sa Lord. Ano ba yung dapat ng mensahe na ibibigay mo sa amin? Kaya sabi pa doon kapag sinakdal ka, gustong kunin yung iyong damit, bigay mo. Pati yung balabal mo, ibigay mo rin sa kanya. Diba? So, merong mga aral na nais ng Diyos. Ibig sabihin, kung minura ka niya, hayaan mo lang siya, huwag mong gantihan ng mura. Kasi, yun yung magti-trigger sa'yo para magkasala ka. Nanawaan natin. Yun yung tukso yun tukso na para magkasala ka, ang gumagawa sa'yo nito ay makasalibutan ikaw Kristyano ka, anak ka ng Diyos, minura ka, mumurahin mo din. Asan ang pagiging Kristyano mo? O, diba? Hayaan mo lang siya. Kung minura ka, go ahead, pagpakasaya ka. Pero huwag mo lang gantihan upang hindi ka magkasala. Kaya nga kung gumawa ng masama sa'yo, huwag mo nang gantihan upang hindi ka magkasala. Dahil ang sabi ng Diyos, akin ang maghihiganti. Ako ang maghihiganti. Sabi mo naman, ang nais lang ng Diyos ay mabuhay tayo ng tama. Ang nais
nais ng Diyos ay mabuhay tayo ng tapat at may kalinisan sa Kanyang harapan. Panglima, at dito po tayo magtatapos upang tayo ay makapag-communion na, displaying the bond of peace. Peace. Pagpapakita ng bigkis ng kapayapaan. Ephesians chapter 4 verse 3, ang sabi po dito sa verse 3 sa ating konteksto, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Pag sinabing buklod ng kapayapaan, sa loob ng iglesia, sa loob ng bahay-sambahan, hindi tayo dapat nagkakagulo. Nanawaan natin, sa loob ng bahay-sambahan, hindi dapat tayo nagkakagulo. Hindi dapat tayo nagkakagalit-galit. Hindi dapat tayo nagkakasamaan ng loob. Kasi ito yung magkukos ng pagkakakanya-kanyang sarili. Naunawaan po natin. Kaya ang sabing ganon, maging buklod po tayo. Buklod ng kapayapaan. Tingnan po natin, ano ba ang po pwede natin i-apply sa ating mga sarili? Ano ba ang dapat na ilagay natin sa ating mga puso? Ang sinasabi rito, your greatest testimony to your faith is this 5 characteristics. Ang dakilang testimonya mo sa iyong pananampalataya ay yung 5 yan na karakteristik na dapat makita sa iyo bilang ikaw ay tunay na Kristiyano at bilang ikaw ay tunay na anak ng Diyos. At pangalawa, the best way to a great relationship and fellowship is to practice these 5 characteristics. Ang pinakamabuting daan o paraan sa isang relasyon natin sa isa't isa ay yung mai-apply natin yung 5 yan. Mai-apply at makita sa ating mga buhay. Minsan, saliksikin natin ang ating sarili. Pag dumarating ba tayo sa mga matitinding pagsubok na katulad ng nagkakagulo ang loob ng tahanan, nakikisigaw ka ba? Nakikigulo ka ba? Kasi wag muna tayong lumabas pumunta sa labas. Diba? Sa loob muna ng tahanan natin. Tayong Kristyano, tayong tunay na mananampalataya. Pag nag-iinit ba ang ulo ng asawa mo, mainit din ang ulo mo, sumisigaw ka rin ba? So, kaya walang kapayapaan, di ba? Hindi kayo makakapag-isip ng tama. Walang pangunawa. Kasi nagbabangayan eh. So, wala nang kapayapaan. Di ba? Sino ang dapat na magpakita ng kapayapaan, kahinangunan, at pagpapakumbaba? Ang Kristyano. Kung sino yung Kristyano sa loob ng tahanan, yun ang dapat nakakitaan. Kasi ikaw na yung nakakaunawaan. Yes, amen. Sabay, teka! Amen. Yung mga tipong ganun. May kapayapaan ka sa puso. May kapayapaan sa loob ng tahanan. Kaya, kung wala pa, kulang pa, hindi pa natin ipakikita yung bigkis na kapayapaan, hingin natin sa Diyos sa umaga ito. Tayo po lahat ay tumulog at muli. I-surrender po natin ang ating buhay sa Diyos. Awitin po natin ang katapatan ng Diyos. Pag-ibig mo ay wala sa
papuri pagsambayanay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Tapakan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang pagpantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambayanay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, ay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Kawitan kita, ako purihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Maraming salamat po. Panginoon, ay buti mo sa akin. Ilagay sa aming mga puso ang kapayapaan. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Awitan kita, ako purihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita, ako purihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Hindi po namin kayang pantayan ang kabutihan mo. Subalit ang tanging lamang po namin hinihingi sa iyo ay tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Nakikita mo po, O Diyos, ang nilalaman ng aming mga kaisipan. Nakikita mo ang mga asal o pag-uugali ng aming mga sariling pagkatao. Nawa, dakilang Ama, patuloy ko mong hinihiling sa iyo na ang limang pag-uugali na to o katangian ay patuloy na masumpungan mo sa aming mga buhay. Ilagay niyo po sa aming puso ang kahinahunan. Ilagay niyo po, O Diyos, sa aming puso ang pagpapakumbaba. Ilagay niyo sa aming mga puso ang pagpapasensya. Ilagay niyo po, O Diyos, sa aming mga puso ang pangunawa. Ilagay mo po, O Diyos, sa aming mga puso ang kabutihan na nanggagaling sa iyo. Sapagkat po ang mga bagay na ito na aming pag-uugali, makikita mo, naniniwala po kami na sa bawat takbang na aming gagawin, patuloy kang mapapanahalaan sa
patuloy na matataas ka sa aming mga buhay at sa tamang panahon ng muling pagparito ay madadagdag mo po kami na isang busilak sa iyong harapan. Diyos na tapat, silihan mo po sa puso ng bawat isang nakapakinig ng iyong mga salita sa umagang ito, ang salita mo, at makita po ito sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin at katagpuin. At sa umagang ito, sa pagtupad po namin ng communion, hayaan mo lamang na magbunga po ito sa amin ang tagumpay at kapangyarihan mula sa iyong mga kamay. Diyos na dakila at tapat, samahan mo po kami. Paging ang buhay ng bawat isa, turuan mo po ulungkan. Baka na linisin mo at patuloy na paging tapatin mo kami sa iyong kabanal-banalang panan. Maghahari ka nawa, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Tingin mo ang aming mga panalangin. Tingin mo, Diyos, ang aming mga pagsusumamo sa iyo sa umagang ito. Tingin mo, O Diyos, ang tibok ng aming mga puso na naghahangad na ang kapangyarihan mo ay patuloy namin maranasan sa aming mga buhay. Ang galaw ng iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos ng malakasan sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka natin sasampayin, pupurihin at pasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.